Galing mo, Chorna! Extra! Nagsimula ang movie kay Sam kung saan ay may pupuntahan silang retreat ng kanyang mga kasamahan sa kumpanya, at makikita din natin na kasama ni Sam ang kanyang ex na si Molly, at sa daan ay nakita ni Sam ang isang truck na may mga trolls. Pagkatapos ay nakarating na ang kanilang bus sa isang ginagawang tulay, at nakaramdam si Sam na tila may masamang mangyayari, at nang huminto ang bus ay biglang natusok sa likod ng upuan ang kanyang daliri, at narinig din niya ang kantang Dust in the Wind na tila senyales ito na mamamatay sila sa hangin. Pagkatapos ay biglang humangin ng malakas sa itaas ng tulay, kaya't natanggal ang mga cable ng tulay at nag-crack ang mga daan, at agad na naglabasan ang lahat upang mailigtas nila ang kanilang mga buhay. Nagawang makakapit ni Candace sa relang ng tulay ngunit nahulog din siya at natuhog sa mast ng bangka, at pagkatapos ay namatay naman si Isaac nang mahulog ang bus sa tubig, at nagawang mailigtas ni Sam si Molly nang patawidin niya ito sa bakal papunta sa kabila ng tulay. Pagkatapos ay pinatawid din niya si Olivia na hindi makakita dahil nalaglag ang salamin nito, at nang mahulog ito sa tubig ay nabagsakan naman ito ng nahulog na kotse. Samantala ay tinamaan ng cable si Nathan, at pagkatapos ay nabuhusan naman ng aspalto ang kanilang manager na si Dennis, at nagawang makakapit nila Sam at Peter sa railing. Nang biglang bumagsak ang gitna ng tulay, sinubukan nilang pumanik ngunit biglang nagbagsakan naman ang mga iron rod sa isang crack, kaya tumuhog ang mga ito sa katawan ni Peter. At sinubukang tulungan ni Molly si Sam ngunit nahati ang katawan ni Sam nang mahulugan ito ng bakal. Pagkatapos ay biglang natauhan si Sam at isang pangitain lang pala niya ito, at paghinto ng truck ay natusok sa upuan ang kanyang daliri, at narinig na naman niya ang kantang Dust in the Wind, kaya't nang dahil sa sobrang takot ay agad niyang hinila si Molly pababa ng truck, at isinigaw niya sa lahat na babagsak ang tulay ngunit wala namang naniwala sa kanya, at napilitan na ding bumaba ang kanyang mga kasamahan, at sa labas ay nakita nila na totoo pala ang sinasabi ni Sam dahil nag-umpisa ng masira ang tulay, at nang makarating na sila sa kabila ng tulay ay nakita nila mismo ang biglang pagbagsak ng gitna nito, kaya't laking takot nilang lahat at nagtaka sila at nagtanungan kung papaano ito nalaman ni Sam. Pagkatapos ay inimbestigahan siya ng isang FBI agent na si Jim dahil pinagdudahan siya nito na baka isa siyang terorista, ngunit wala naman itong ebidensya laban sa kanya, at sinabi ng isa niyang kasamahan na ang malakas na hangin lang talaga ang naging sanhi ng pagbagsak ng tulay, kaya't pinauwi na nila si Sam. Pagkatapos ay pumunta na sila Sam sa libing ng kanilang mga kasamahan, at nakita nila Sam at Peter si William doon kung saan ay sinabi nito sa kanila na ayaw ni kamatayan ng dinadaya. Isa talagang chef si Sam at gusto siyang ipadala ng kanyang boss sa branch sa Paris upang doon magtrabaho, at ito ang dahilan kung bakit naghiwalay sila ni Molly. Samantala ay nagpa-practice naman si Candace sa isang gym at kasama niya doon ang boyfriend niyang si Peter. Pagkatapos ay makikitang lumuwag at nalaglag ang tornilyo sa exhaust fan, at nahulog ito sa balance beam, at nang matapakan ito ng isang nagpa-practice ay tinamaan nito ang chalk ball, kaya't napwing at nagpaikot-ikot si Candace at nabali ang katawan nito pagbagsak sa sahig, kaya't laking gulat ni Peter nang makita niya ito. Pagkatapos ay makikitang nasa office silang lahat, ngunit hindi naman sila makapagtrabaho dahil sa pagkamatay ni Candace, kaya't nag-inuman na lang sila. Samantala ay palihim naman na nagpunta si Isaac sa isang spa, at nagmadali namang nagpaalam na si Olivia sa inuman dahil may appointment siya sa isang doktor. Samantala ay pinatulog si Isaac nang nagmasahe sa kanya matapos siya nitong tusukan ng mga karayom sa katawan. Pagkatapos ay nahulugan ng baga ng insenso ang towel na may alcohol kaya't nag-apoy ito, at nang magpanik si Isaac ay nahulog siya sa massage table at bumaon ang mga karayom sa kanyang katawan, ngunit nagawa pa din niyang makapunta sa pinto, at nang madulas ay bumagsak ang estatwa ng Buddha sa kanya, kaya't nadurog ang kanyang ulo. At pagpunta nila Sam sa spa ay nakita na naman nila si William doon. Bakit mo ba kami sinusundan? Ito lang talaga ang trabaho ko, ang pumunta sa lugar kung saan may namamatay. Pagkatapos ay sinabi nito na pinatay ni kamatayan ang dalawa niyong kasamahan dahil nakaligtas sila sa isang sakuna na dapat nilang ikinamatay. At upang makaligtas kayo ay kailangan niyong pumatay ng isang tao upang nakawin ang natitira nilang mga buhay. At sinabi ni Sam na mamamatay silang lahat maliban kay Molly dahil nailigtas niya ito sa pagbagsak ng tulay.
Pagkatapos ay biglang nagalit si Peter at sinabing namatay si Candace at bakit si Molly ay hindi, at alam na nila ngayon ang pagkakasunod-sunod kung sino ang mamamatay sa kanila, kaya't agad silang umalis upang sabihin kay Olivia na siya na ang susunod, at makikitang nanginginig sa takot si Olivia dahil isasagawa na sa kanya ng kanyang doktor ang laser surgery para sa kanyang mata, kaya't nang dahil sa takot ay natanggal niya ang isang mata ng teddy bear na akap niya, at umalis ang doktor upang kuhanin ang kanyang record, at nang mahulugan ng basong may tubig ang saksakan ay nag-short ang laser machine, kaya tumaas ang power nito, pagkatapos ay nasunog ng laser ang isang mata at isang kamay ni Olivia, at pagkababa niya ay natapakan niya ang mata ng teddy bear kaya't nahulog siya at bumagsak sa isang kotse sa ibaba, at makikitang gumulong sa daan ang natanggal niyang isang mata, at sinabi ni Sam ang buong katotohanan ng kamatayan kay Jim, ngunit hindi naman siya pinaniwalaan nito. Samantala ay nakaaway ni Nathan ang isa niyang kasamahan, at alam niya na siya na ang susunod na mamamatay kaya't itinulak niya si Roy upang ito ang tamaan ng malaking hook at mamatay, at pagkatapos ay pinuntahan siya nila Sam, at sinabi ni Peter sa kanya na aksidente lang ba talaga ito o talagang pinatay mo siya upang makaligtas ka sa kamatayan, at agad namang umamin sa kanila si Nathan, at naisip nila na ang boss na nila ang susunod, at pagkadating ng kanilang boss doon ay bigla itong tinamaan ng malaking liyabi sa mukha kaya't namatay ito. At dito ay nalaman na nila na totoo nga ang sinabi ni William, na upang maligtas sila sa kamatayan ay kailangan nilang pumatay ng isang tao. Kinagabihan habang nagdi-dinner sila Sam at Molly ay biglang dumating si Peter, alam ni Peter na siya na ang susunod, at gusto niyang gawin ang ginawa ni Nathan upang makaligtas siya sa kamatayan, ngunit wala naman siyang makitang biktima, at ang gusto niyang patayin ngayon ay si Molly, kaya tinutukan niya ito ng kanyang baril ngunit iniligtas ni Sam si Molly, at nang marinig ni Jim ang putok ay agad itong pumasok sa loob, samantala ay nagtago sila Sam at Molly sa kusina upang makatakas sila kay Peter, at inatake ni Peter si Sam kaya't nawalan ito ng malay, hindi niya pinatay si Sam dahil wala naman ng silbi at siya na ang susunod, at pagkatapos ay hinanap niya si Molly, at nang makita niya si Jim ay binaril niya ito, ngunit gusto pa din niyang patayin si Molly dahil baka maging isang witness ito. Ngunit bago niya mapatay si Molly ay bigla siyang sinaksak ng pantuhog ng manok ni Sam, at dahil pinatay niya si Peter kaya't nalipat sa kanya ang natitirang buhay nito, kaya't nang dahil dito ay sobrang natuwa sila ni Molly dahil mabubuhay na silang magkasama sa Paris, at makaraan ng 2 linggo ay nag-book na sila ng flight papunta ng Paris, at nakita ni Sam na may 2 lalaking napababa sa eroplano dahil nagkaroon ang isang kasama nito ng pangitain, at ito ay sina Alex at si Carter. Pagkatapos ay lumipad na ang eroplano at narinig na naman ni Sam ang kantang Dust in the Wind sa kanyang headset, at nasugatan naman ang kanyang isang daliri kaya't bigla siyang kinabahan, ngunit huli na ang lahat dahil nakalipad na ang eroplano, at nang mag-apoy ang isang pakpak ng eroplano ay sumabog na ito kaya't nasunog at namatay na silang lahat, samantala ay sinabi ng kasamahan ni Nathan na may brain aneurysm pala si Roy at maaaring mamatay na din ito anumang oras, kaya't napagtanto ni Nathan na delikado pa din siya, pagkatapos ay bigla siyang binagsakan ng eroplanong sinasakyan nila Sam at Molly. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.